Pilipinas ang oras, 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Lunes tayo ngayon, ikawalo ng Hunyo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, 26 na milyong estudyante balik eskwela ngayong Lunes. Department of Education tinawag na fake news ang pagpapaliban ng klase ngayong June 8. Senator Gatchalian bukas sa pakikipag-usap sa grupo ni Senator Cayetano. Pagdalo ng 18 Maleta Boy sa Blue Ribbon hearing mamaya, pinigil ni Cayetano. 3 Pinoy sugatan sa drone strike ng Iran sa Kuwait. Detol sa bumagsak na gusali sa Angeles, Pampanga, umakyat na sa 28. Higit 7 milyong pisong halaga naman ang puslit na carrots na itinago sa noodles nasabat sa Port of Manila. At Timonan, Quezon nakapagtala ng dangerous 44 degrees Celsius na heat index kahit na panahon na ng tag-ulan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita, bagamat pumasok na ang panahon ng tagulan, umabot pa rin sa mapanganib na 44 degrees Celsius ang heat index sa Timonan, Quezon kahapon. Dahil dito hinimok ng Timonan Disaster Risk Reduction and Management Office na mag-ingat ang publiko matapos umipa sa mapanganib na damang init ng naramdaman sa bayan. Sa public advisory ng kanilang Facebook page, sinabi ng DRRMO na naitala ang 44 degrees Celsius na heat index na kung alas 2:12 ng hapon sa pamamagitan ng Automated Weather Station o AWS ng LGU. Pinayuhan ng Timonan LGU ang publiko iwasan ang matagal na pagkabilad sa init ng araw sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil sa maaari itong magdulot ng heat cramps at heat exhaustion at humantong sa heat stroke kung magpapatuloy ang pisikal na aktibidad. Una rito, itinigil na ng Pag-asa ang pag-i-issue ng regular na heat index forecast simula pa noong June 5 dahil dinilipat ito sa pagbibigay ng panahong may kinalaman sa weather updates kaugnay naman ng panahon ng tag-ulan. Pinag-iingat naman ng Department of Health ang publiko laban sa waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue o wild diseases ngayong panahon ng tag-ulan. Kaugnay nito, muling pinalakas ng Department of Health ang kanilang kampanya kontra dengue na taob, taktak, tuyo at takip. Lalot na sa 50,727 na cases na ang naitala ng ahensya mula Enero hanggang Mayo. Nagpaalala rin ang Department of Health sa publiko na ugalian ng regular na pagmomonitor sa kalagayan ng panahon, paggamit ng payong, raincoat o bota tuwing lalabas at ganun din uminom ng malinis na tubig. Para sa mga hindi maiwasang lumusong sa tubig mainam na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para makaiwas sa naman sakit at makapag-avail ng libreng gamot. Iginit pa ng Department of Health magpatingin kaagad sa doktor o unas na makaramdam ng mga sintomas ng wild diseases para sa agarang atensyong medikal. Magandang Umaga, Pilipinas! Umakyat na sa 28 ang bilang naman ng mga nasawi sa pagguho ng 9-story building sa Angeles City, Pampanga.
Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, na-recover ang pinakahuling biktima bandang alas 9:56 ng gabi noong Sabado. Sa ika-14 na araw ng operasyon, sa pulang mangyari ang trahedya. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Dasatin II, nakuha ang biktima sa ikatlong bahagi ng gumuhong gusali. Patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval and clearing operations sa Ground Zero habang hinahanap ang posibleng iba pang mga biktima. Nasa mata naman ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang mahigit sa 7 million pesos na halaga ng smuggled na sariwang carrots na itinago sa loob ng mga kargamentong idineklara bilang processed food products. Isa na naman itong hakbang laban sa operasyon ng agricultural smuggling na ayon sa motoridad ay nagbabanta sa kapakanan ng mga mamimili at mga lokal na magsasaka. Natuklasan ang mga carrots sa isinagawang joint inspection ng DA Inspectorate Inspection Office, Bureau of Plant Industry at Bureau of Customs sa Port of Manila. Natagpuan ng motoridad ang 12,909 cases ng sariwang carrots na nagkakahalaga ng mahigit sa 7 milyong piso. Nakatago sa likod ng mga karton ng egg noodles sa loob ng 4 na container shipment na dumating noong Marso 22 at Marso 25 sa ilalim ng isang consignee. Ang shipment ay dineklara bilang iba't ibang produktong pagkain, kabilang ang egg noodles, flat noodles, soya wrappers, fish tofu at wakame salad. Yan man natuklasan ng mga inspektor ang hindi dineklarang mga gulay nang magsagawa ng pisikal na pagsusuri sa kargamento. Pinangunahan ng operasyon ni Assistant Secretary for Inspectorate Enforcement and Legal Services ng Department of Agriculture na si Willie Ann Angsi kasama si Bureau of Plant Industry Assistant Director Ruel Gesmundo, gantin ang mga tauhan ng Bureau of Customs. Natuklasan din ng mga inspektor ang malaking bahagi ng mga karot ay nasira na at may malinaw na palatandaan ng amag, pagkabulok at pinsala sa ugat. Ayon sa mga otoridad, hindi na ligtas kainin ng mga gulay at pinapakita nito na mapanganib sa kalusugan ng publiko ang iligal na pag-aangkat ng mga produktong agrikultural na nakalulusot sa wastong inspeksyon at quarantine procedures. Pilipinas ang oras, 11 minuto na makalipas ang alas 4, nakarating na sa Toronto, Canada ang kauna-unahang commercial shipment ng mga sariwang Carabao Mango mula naman sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Consulate General sa Toronto, ito ay may tuturing na breakthrough para sa most iconic fruit ng Pilipinas at pinakahihintay na development para naman sa Canada-based consumer na matagal nang naghahangad na makatikim ng tinaguriang pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Ang limitado pa lamang na unang batch ng Carabao Mango ay magiging available sa Canada sa pamamagitan ng mga Pilipino supermarket, Seafood City at online fruit retailers na fruiter.ca. Bahagi ito ng mga nagpapatuloy na inisyatiba ng bansa para sa pagpapalawak ng exports, pagpapalakas ng supply chain linkages at pagpapaigting sa presensya ng premium na mga produktong Pilipinas o produkto ng Pilipinas sa Canadian market. Ay magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Canada, lalong-lalo na dyan sa Toronto. Sa mga suki ho natin dyan po sa Canberra, Australia yun eh. Anong tawag dito? New Market pala. Ayan. Marami din Pilipino dyan sa New Market. Ano? At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa British Columbia. Maganda umaga, Pilipinas! Mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera lumipad patungong Canada. Uy! Para daw sa kanilang bagong pelikula. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Lumipad patungong Quebec, Canada ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera nung nakaraang linggo para sa shooting ng pelikulang Remember na pagsasamahan muli nilang dalawa. 3 years ago ay nag-top grosser ang pelikulang Rewind nila Dingdong at Marian na entry ng Star Cinema sa Metro Manila Film Festival. Ngayon sila magsasama at ang duda ng karamihan ay isasali ba nila ito sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Pero ang sabi raw ni Dingdong, hindi raw nila ito isasali dahil may play date
date na raw ito ng November ngayong taon. Isa rin kasi si Ding Dong sa producers nitong film project. Pero hindi rin masasabi at baka magbago ang desisyon nila at isasali na rin nila ito sa MMFF. Nagsimula na ang mga film producers ngayon sa paggawa ng pelikulang ilalahok sa MMFF. Isa sa inaabangan ay ang napapabalitang collaboration daw ni na Vice Ganda at Vic Soto. Ito ang bali entry ng Star Cinema at Viva Films, kaya baka nga ito ang dahilan kung bakit hindi nila isasali itong Remember na sinimula na sa pag-shoot ni na Ding Dong at Marian. Inaasahan ding mas maraming malalaking pelikula, tampok ang mga malalaking stars ang sasali sa ngayong taong Metro Manila Film Festival. Gorgie Runa po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Nako, Noel Sikat, ha? Diyan sa Lloydsminster, Alberta, Canada. Mapapadayo ka ng Quebec, ha? Ay, para ho naman sa mga Pilipino na gustong sumali dito po sa 2026 Parkour Photography Contest. Meron na lamang ho kayong June 30 hanggang June 30 para magpadala ng inyong mga entry. Ayon nga po sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, ang tema ngayong taon ay Kids at Play. Lain nitong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natututunan sa simpleng paglalaro. Bukas ang patimpalak para sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur man o professional, basta edad 16 years old pataas. Ayon kay Chairman Tenko, ang patimpalak na ito ay naghahangad na mapanatili ang matagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter na ganoon din at mga pangarap ng mga paslit. O nga naman kasi mga bata ngayon, mga couch potato na eh. Lagi na lamang nagbababad sa kanilang cellphone. Hindi na naglalaro sa labas. Sabi nga ni Chairman Tenko, sa paglalaro nagsisimula ang pangarap, sa paglalaro nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya na pwede nyo salihan: conventional category, mobile at drone category. Sa conventional, ito po yung gumagamit ng mga conventional camera, ha? Yung mga digital camera, single lens reflex, mirrorless, compact, basta yung camera. Ayan. Ang premyo niyan, 8 ang mananalo ng tig 100,000 pesos plus trophy. Doon naman sa mobile at drone categories, ang mananalo dyan, tig 8 din, tatanggap ng tig 50,000 pesos plus trophy. Ang inyong mga entries ay papadala po ninyo sa Pagcor Photography Contest 2026 website, www.pagcor.ph/photocon 2026. Ang entries tatanggapin hanggang June 30 ng taong kasalukuyan. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ang malakas promo natin kasama si Sherwin Alvaro at ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa Barangay Tatalon, Quezon City. Ayan, sigurado magtatatalon kayo mamaya pagka natanggap nyo mga premyo at iba pang mga regalo mula kay Sherwin kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Naimbag na bigat kada kayo amin sa mga suki natin dyan sa Bulog, Cagayan. Ang ating word of the day ay MacGyver. Talaga? Pwede ba pelikula ito? TV series ito, MacGyver? Pero ito pala tanggap na sa ating diksyonaryo bilang isang English word na sa Tagalog ang ibig sabihin ay mag-imbento. Sa Cebuano, mga imbensyon. Sa Ilocano, dagiti imbensyon. Ayan, basta ang English word nating hinahanap ay MacGyver. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga din po sa mga suki natin dyan po sa San Mateo, Isabela at mga taga Kinapawan City. Mga misis, kami araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abidalyan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Higit sa 1.2 million na mga estudyante ng Eastern Visayas sinasahang papasok ngayong unang araw ng pagbubukas ng klase sa mga paaralan.
Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Mahigit 1.2 milyong mga estudyante inaasahan papasok ngayong araw sa pagbubukas ng klase sa buong Eastern Visayas. Ayon kay Department of Education Region 8 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez, handa na ang 4,197 na paralan sa reyon para sa pagbabalik ng eskwela ng mga mag-aaral. Tiniyak din niya na hindi obligado magsuot agad ng uniform ng mga estudyante, lalo na para sa mga pamilyang nangangailangan pa ng panahon upang makapaghanda. Samantala, inamin naman ng DepEd ang patuloy na kakulangan sa mga guro sa reyon, ngunit nagpapasalamat ito sa mahigit 2,000 na teaching items na may naibigay upang makatulong sa mga pampublikong paralan. Mayroon ding humigit kumulang 3,000 administrative assistant positions na tumutulong sa mga gawaing administratibo upang mas mag-focus ang mga guro sa pagtuturo. Sa kasalukuyan, nasa isang guro para sa bawat 35 na mga estudyante ang ratio sa rayon na itinuturing mas maayos kumpara sa mga nakaraang taon. Patuloy naman ang monitoring ng DepEd upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbubukas ng klase ngayong araw para sa lahat ng mag-aaral. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. Pilipinas ang oras sa 19 na minuto na makalipas ang ika-4 ng hapon. Mahigit naman sa 300 trabaho maaaring mapasukan ng mga job seeker ng Northern Samar sa ilulunsad na job fair, bahagi ng pagdiriwang ng anibersaryo ng lalawigan. Kailan yan? Alamin natin mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may buntag. Mahigit sa 300 na mga trabaho ang naghihintay para sa mga job seekers ang lalawigan ng Northern Samar ngayong June 11. Bahagi ito ng paglulunsad ng ika-61 taong anibersaryo ng lalawigan ng Northern Samar na tinawag na Ibaba Festival 2026 upang mabigyan ng oportunidad ang mga naghahanap ng trabaho sa lalawigan. Ang provincial government ng Northern Samar sa pamamagitan ng Northern Samar Public Employment Service Office o NSPESO inilunsad ang job fair dito sa lalawigan ng Northern Samar. Available naman ang mga trabaho na maaaring mapasukan ng mga naghahanap ng trabaho tulad ng carpenters, painters, welders, electricians, drivers, warehouse personnel, service crew members, caregivers, domestic helpers, office staff, at iba pang skilled workers. Gaganapin ang nasabing job fair sa Capitol Gym, Provincial Capital, Catarman, Northern Samar. Hinikayat ng provincial government maging ang mga healthcare workers, engineers, accountants, fresh graduates at iba pang professionals na maaari ring mag-apply. Ang mahigit sa 300 na mga job vacancies mula ito sa mga trusted companies, recruitment agencies at local employers. Ang job fair ng Kapitulyo ay taon-taon na nagiging bahagi ng anibersaryong lalawigan ng Northern Samar bilang isa ito sa nakalinya na aktibidad. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat Jane Galit Bantayan. Dami nag-react dun sa sabi ko hapon. Tinisubo ko lang kung gising na kayo eh. Thank you. Mas pinaigting pa ng Pilipinas ang pagpasok nito sa merkado ng prutas sa gitnang silangan. Ang mga matikalidad na sariwang pinya mula sa Mindanao ay niluluwas na patungong United Arab Emirates na nagbubukas ng mas malawak na oportunidad para sa mga pangunahing produktong agrikultural ng bansa. Pinangunahan ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Plant Industry at Regional Field Office 12 ang opisyal na send-off ceremony ng Unipruti Port sa Davao City para ho sa mga sariwang pinya ng Pilipinas na nakatakdang dalhin sa Chorpakan Port sa UAE. Ang pagpasok ng sariwang pinya ng Pilipinas sa United Arab Emirates ay sa pamamagitan ng commercial shipping vessel sa kabila ng matinding hamon sa logistics at muling pagbubukas ng mahalagang daan para sa pagpasok ng merkado sa gitnang silangan. Ang tinutukoy po yung Gulf of Hormuz o Strait of Hormuz. Ang shipment na inorganisa ng exporter na Maersk Philam Corporation sa panguna ng Pangulo nitong si Raquel Simon ay binubuo ng 18 metriko tonelada ng sariwang MD2 pineapples nakalagay sa 1,500 boxes nagmula sa mga sakahan ng Tampakan, South Cotabato. Inaasahan darating ang kargamento sa UAE sa June 25 or 26. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang pinya ay isa ngayon sa mga pangunahing produktong iniluluwas ng Pilipinas patungong UAE.
Inilarawan ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang matagumpay na pagpapadala ng turang produkto bilang isang mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng pandaigdigang merkado para sa mga produktong agrikultural ng Pilipinas at sa paglikha ng mas maraming benepisyong pang-ekonomiya para sa mga komunidad ng pagsasaka. Doon sa mga taga-UAE, abangan nyo na dyan yung mga pinya ng Pilipinas. And it's Monday, kaya magabang daw po ang mga tricycle driver sa Tatalon Co-op Toda sa Victory Avenue, corner Manunggal Street sa Tatalon, Quezon City. Dahil dyan bibisita ang malakas Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine para sa pagdedikit ng mga DZRH sticker sa inyong terminal. Toda todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang DZRH Malakas Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Ayan, ulitin natin ang location. Tatalon Co-op sa Victory Avenue, corner Manunggal Street, Tatalon, Quezon City. Maganda umaga, Pilipinas! Higit sa 2.8 million pesos na laga ng marijuana na-recover naman sa inabandurang sasakyan sa La Trinidad, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na Imbag de Bigat, Romy. Na-recover ng mga otoridad ang gigit sa 2.8 milyong piso ang halaga ng marijuana sa isang iniwang sasakyan sa Sitio Buhaw, Barangay Pugis, La Trinidad, Benguet kahapon. Nagsasagawa ng routine mobile patrol ang mga personnel ng La Trinidad Police Station nang mapansin nila ang isang berdeng Mitsubishi Pajero na nakaparada sa lugar at binubuksan ng isang individual ang likod ng compartment ng sasakyan. At nang makalapit at makababa ang mga pulis sa kanilang patrol vehicle, mabilis na tumakas ang hindi pa nakikilalang suspect patungo sa Pugis Road. Hinarughog ng mga nag-responding pulis ang sasakyan at naobserbahan ang harapang salamin at likod ng cargo door na bagyang nabuksan. At nang buksan ang likod ng sasakyan, tumambad sa mga pulis ang ilang sako na may lamang tubular na bagay na may lamang tuyong marijuana. Kaya dagli nilang kinordon ang buong paligid para mapreserba ang integridad ng lugar. Nag-deploy naman ng Regional Explosive and Cannon Unit Cordillera ng Narcotics Detection Dog at positibong ipinahiwatig ng cannon dog na may lamang illegal na droga sa loob ng sasakyan. Na-recover sa operasyon ang isang sako na may lamang 11 naka-tubular na piraso na hinihinalang marijuana na may timbang na 10.4 na kilo at 13 tubular na tuyong marijuana na tumitimbang naman ng 13 kilo. Ang mga na-recover na kontrabando at sasakyan ay dinala sa La Trinidad Municipal Police Station para sa kaukurang dokumentasyon at disposisyon. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Gina. Maganda umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Sabi ni Kaloy, siya isang proud na taga-Tampakan, South Cotabato. Labos naman ang pasasalamat ng TV Director at dating alkalde ng Taguig City na si Lino Cayetano sa tiwalang binigay sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos siyang italaga para pamunuan ng PTV4, ang broadcast network ng pamahalaan. Sa isang Facebook post, umaasa si Cayetano na lalakas ang misyon ng natinag network na ikonekta ang mga Pilipino sa mga serbisyo ng gobyerno habang pinalalawak din ang abot nito sa iba't ibang mga plataforma. Bilang isang pambansang broadcast network at channel ng gobyerno, sinabi ni Lino Cayetano na ang PTV4 ay may espesyal na responsibilidad. Ang magbigay ng impormasyon, ilapit ang mga gawain ng gobyerno sa bawat Pilipino upang mas madaling maabot at ma-access ito. Bukod sa pagganti ng balita at impormasyon hinggil sa gobyerno, sinabi nito na nais din niyang ipakita ng network ang kultura, libangan at mga kwentong umaalingaw-ngaw sa mga komunidad sa buong bansa. Itinalaga ng Pangulong BBM si Cayetano bilang General Manager ng PTV4 kapalit ni Malu Pagar na itinalaga sa network noong Agosto ng nakaraang taon. Si Lino Cayetano po ay kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano.
Pilipinas ang oras, 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stony Formula, tanggal na matitindi mancha based on sa chocolate, mud and simon cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang alas 4. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Maryland, US of A. Ay magandang umaga din sa mga taga-Aritao, Nueva Vizcaya. Sa mga taga San Jose, Nueva Ecija, good morning, ha. Ingat kayo dyan. Asahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Aroy ko. Sa pagtaya ng industry oil sources, posibleng magkaroon ng piso hanggang 1.50 ang rollback sa kada litro ng gasolina. Samantala, maaari naman tumaas ng 4 hanggang 4.50 ang kada litro ng diesel. Ang naturang price adjustment ay bunsod ng nagpapatuloy na disruption sa supply ng langis. Kasunod ng suspensyon ng peace talks at na mga panibagong banta ng Iran na tuluyan ng isasara ang Strait of Hormuz. Tabayanan ho natin ang update mula kay Jojon Acol dyan po sa Washington. Pinag-aaralan ng Department of Energy ang pagpapatupad ng mas pinaluwag na mandated fuel pricing rules. Ito ay para mabigyan ng mga kumpanya ng langis ng kalayaang magtakda ng presyo batay sa global prices at maiwasan ang pagkalugi. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, plano ng ahensya na i-lift na ang kanilang emergency supervision sa oil price adjustments habang patuloy na pinoprotektahan ng mga consumer. Gate rin nakatuon ng hakbang para maiwasan na malugi at magsara ang mga oil company lalo't mahalaga ang kanilang serbisyo. Kaugnayan nito, nakikipagdialogo na niya ang DOE sa mga oil players hinggil sa mga susunod na hakbang at umaasa silang magkakaroon ng solusyon hinggil dito ngayong linggo. Matatandaang mula ng isailalim ang bansa sa State of National Energy Emergency, ang DOE na ang nagtakda ng maximum fuel price hike at minimum rollback na ipinatutupad naman ng mga oil company. Lumakas ang halaga ng piso kontra dolyar. Good news! Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang panitan sa 61.47 per dollar noong Biyernes, June 5. Mas malakas ito ng konti kaysa sa naitalang 61.62 pesos per US dollar. Napalitan naman noong Huwebes. Maganda umaga, Pilipinas! Nagpahayag ng pagkaalarma si Vice President Sara Duterte sa mga nangyayaring kaguluhan sa politika, partikular na sa Senado. Ayon kay Vice President Sara, ang mga nangyayari ngayon sa bansa ay patunay kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng publiko laban sa anumang oposisyon. Sa alipan niyang tugunan ng totoong suliraning kinakaharap ng mga Pilipino, ginagamit ang kapangyarihan para patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Giniit ni BP Inday Sara, ang kaliwat ka ng tensyong politikal ay malinaw na pagtatakdang ilihis ang atensyon ng taong bayan sa flood control scandal, paglamag sa konstitusyon para sa tinatawag na politically motivated impeachment at paggamit sa isinusulong na charge change para naman sa political power. Pagbibigay din pa ng Pangalawang Pangulo ang kailangan ng taong bayan na isang pamahalaan na nakatuon sa pagtugon sa mga hamon at hindi pagpapatahimik sa mga kritiko. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied with protecting power than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, magandang umaga kay Dionisio de Rueda dyan sa Birmingham, UK. Government forces naman at Dawla Islamia, Hasan Group, 2 beses na nagkainkwentro sa bayan ng Mamasapano.
Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. May panibagong magkahiwalay na enkwentro ang naganap sa pagitan ng mga tropa mula sa 601st Infantry Brigade at Dawla Islamiyah Hasan Group sa pamumuno ng isang sub-leader Marhum Ismael alias Marhum. Ito'y naganap sa dalawang barangay sa bayan ng Mamasapano, Maguindanao del Sur sa mahigit sa isang buwang surveillance and decisive military operations laban sa tinatayang nasa 15 to 20 existing members ng Dawla Islamiyah Hasan Group ay silang tinuturong responsable sa kamatayan ng 4 na sundalo ng 40IB na tinambangan noong panahon ng Ramadan sa Barangay Tuayan 1. Ang pananambang sa mga kapulisan sa Sharif Aguac na nag-iwan ng 5 pulisya ang nasawi at 3 ang sugatan at ang pagpaslang din sa isang tribal leader sa Barangay Tuayan. Ayon kay 6ID spokesman and 6 CMO Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ang mga armado ay nagre-regroup habang tinutugis ang government forces. Sa report mula sa 601st Information Team, unang nakasagupan ng 38IB led by 2nd Lieutenant Tikar ang mga armado sa barangay Pimbalakan, Mamasapano. At dito na-recover ng 38IB troops mula sa mga armado ang 2 high-powered firearms, isang M16A1 with 4 long magazines at isang M14 rifle na may 4 ring magazines. Ilang oras pa'y naganap din ang isa pang encounter sa pagitan ng Bravo Company ng 38IB led by Captain Baligod sa barangay Daladap, Mamasapano. Sa isinagawang clearing operation, na-recover ng kasundaluhan ang isang Remington R4 rifle na may 2 long magazines na matapos siya sa atin ay nadiskubreng issue sa isang sundalo na kabilang sa napatay sa inilunsad na ambush ng Dawla sa Barangay Tuayan nitong March 17 ng taong kasalukuyan. Ayon kay 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu, determinado ang kanilang hanay na tapusin ang mga banta ng terorismo sa Central Mindanao at mapanagot ang mga lawless elements sa batas. Binigyang diin naman ni 6ID and JTF Central Commander Major General Jose Vladimir Cagara ang kahalagahan ng patuloy na kooperasyon ng taong bayan ng MILF at ng pamahalaan sa kampanya kontra terorismo sa bahaging ito ng BARM region. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 36 na makalipas ang alas 4 na umaga, naglunsad ang Department of Education ng malawakang reforma sa edukasyon, naglalayong palakasin ang pagkatuto ng mga mag-aaral at suporta sa mga guro. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng reforma na gawing mas malinaw ang sistema, mas epektibo ang pagtuturo at na nakasentro sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Ayon kay Secretary Angara, tinatayang may higit sa 26 million na mga estudyante at nasa 900,000 na mga guro sa buong bansa makikinabang sa comprehensive package of reforms ng ahensya. Samantala, inaasahan namang makatatanggap ang mga guro ng 10,000 na teaching allowance sa pagbubukas ng klase upang maiwasang kumuha sa sariling bulusa ang mga guro ng pambili ng kanilang mga teaching materials. Bagyang bumaba ang enrollment rate sa mga paaralan sa bansa ngayong taon kung saan tinatayang nasa 26 hanggang 27 million na mga mag-aaral ang papasok sa eskwela ngayong araw, mas mababa sa 28 million na naitala noong nakaraang taon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Education Assistant Secretary at NCR Regional Director Joyce Andaya, hindi biglaan ang pagbaba ng bilang ng mga enrollees dahil naobserbahan na ito sa nakalipas na 2 taon at maaaring may kaugnayan sa pagbabago ng population growth sa nakaraang dekada. Dahil dito, nagsimulang magbahay-bahay na ang DepEd para hikayatin din ng mga magulang na i-enroll ang kanilang mga anak kasabay ng pagbabalik eskwela ngayong araw. Sa Metro Manila, inaasahan ng DepEd nasa 2.7 million ang bilang ng mag-aaral ngayong taon. Ang iba marahil ay hindi pa nag-enroll. In fact, mayroong mga bata tayo na tinatapos muna ang 1 buwan bago mag-enroll. Oh. And that's why we're talking to our teachers and our principals na magbahay-bahay na tayo upang may kayat ang ating mga magulang na papuntay na sa klase ang mga bata. Kasi marami silang mamimiss na mga lessons kung hindi sila pumasok. Maganda kasi na pagpasok pa lang ng klase, handa na sila, alam na nila mga requirements, di ba? Para naka-ano na din sila, makaka-engage na sila sa kanilang mga kaklase.
Magandang umaga sa mga taga-Alicia, Isabela na imbag na bigat. Mahigit naman sa 55,000 na mga pulis at force multipliers ang ipakakalat para sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan ngayong Lunes. Kabilang sa i-deploy ang abot sa 29,000 na tauhan ng PNP. Nasa 4,000 personnel mula sa iba't ibang units, 22,600 na force multipliers mula sa mga partner agencies at mga community organization. Ayon sa Philippine National Police Chief na si General Jose Melencio Nartates Jr., handa ang buong hanay para tiyakin ang seguridad sa pagsisimula ng pasukan nang hindi nakukompromiso ang kanilang regular na anti-crime at public safety operations. Partikular niyan tututukan ng mga otoridad ang pagpapatrolya sa mga school zone, pangangasiwa sa daloy ng trapiko, pagpuposisyon ng mga police assistance desk. Pagtitiyak pa ng Nartates, makakaasa mga magulang na mananatiling prioridad ng PNP ang kaligtasan ng kanilang mga anak na magbabalik eskwela ngayong taon. All set na rin ang Metropolitan Manila Development Authority para sa pagbabalik eskwela ngayong taon. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, magde-deploy siya ng personnel na tututok sa traffic management at crowd control sa mga lugar sa Metro Manila, partikular na sa mga highly populated na mga paaralan. Sinabi ni Torre, natapos na nila ang pag-aayos at pag-install ng lane markings, mga traffic signages at traffic lights sa iba't ibang lokasyon, lalong-lalo na sa mga malalapit sa mga eskwelahan. Mas pinaiigting din ng MMDA ang kanilang technical monitoring sa tulong ng mga CCTV at non-contact apprehension policy. Ay, General Torre, merong mga, ewan ko kung fake ito, totoong taga-MMDA, mga traffic enforcer, nangungotong dito ho sa may kahabaan ng Taft Avenue at ang lalakas ng loob. Ang pera na kanilang kotong, na kanilang sinisingil sa sinasabing mga traffic violators ay ipinapapasa pa sa GCash. Hindi kanila yung GCash eh. Hindi naman nila hiniram dahil hinihintay nila na hindi naman napaalisin yung motorista hanggat hindi nagre-rehistro doon sa kanilang numero. Bigay ko sa inyo mamaya, General, yung GCash ditong mga tarantadong to. Manila Police District magpapakalat ng abot sa 1,600 na mga tauhan para nga sa balik eskwela 2026. Detalye ng balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Tina, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel. All set na ang mga tauhan ng Manila Police District o MPD para tiyakin ang seguridad sa pagsisimula ng pasukan ngayong Lunes, June 8. Ayon kay MPD spokesperson Police Major General Philip Ines, higit kumulang 1,600 pulis ang ipakakalat sa iba't ibang eskwelahan sa Maynila. Layunin anya nito na maramdaman ng mga estudyante, magulang at school personnel ang kapanatagan at presensya ng kapulisan sa balik eskwela ngayong taon. Kasabay nito, paalala ng opisyal sa publiko, agarang i-report sa otoridad ang anumang kahinahinalang kilos o presensya ng sinumang individual o di kaya'y magsumbong sa 911 hotline. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tita Tina. Maganda umaga din ho sa mga suki natin dyan sa Torrijos, Marinduque. Maganda umaga sa mga suki natin dyan sa St. Catharines, Ontario, Canada. Edwin Ramiscal, ingat. Police deployment sa mga paaralan malapit sa pagdarausan ng mga kilos protesta, dinagdagan pa ayon naman sa NCRPO. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Dinagdaga ng National Capital Region Police Office sa mga pulis sa mga paaralan malapit sa mga pinagdarausan ng mga pagtitipon. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, naka-heightened alert ang hanay ngayong balik eskwela na ang mga mag-aaral. Idiniin niyang dapat mapangalagaan ang seguridad ng mga estudyante, mga guro at iba pang school personnel at maihawalay sila sa ingay sa mga isyong politikal. Sinabi ni Asilo na mahigit 4,400 pulis ang nakadeploy sa labas ng mga eskwelahan sa Metro Manila, kabilang ang mga tauhan mula sa kanilang Civil Disturbance Management Unit. Nakadeploy rin ang mga pulis sa iba pang mga lugar kagaya ng mga transport terminal at pedestrian crossing para sa kaligtasan at manduhan ng trapiko sa mga lansangan. Sabi pa ng spokesperson, wala silang namomonitor na seryosong banta sa pagsisimula ng pasukan at wala ring pangangailangan na itaas sa full
alert ang kapulisan. Patuloy ang pulisya, sabi ni Asilo, sa pakikipag-ugnayan sa Intel communities upang masigurong handa sila sa anumang posibilidad. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa mga seafarers natin na pabalik ng Pilipinas. Kung kayo magpapasalubong ng tsokolate, wag na yung imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. Ayan, 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa sa tangerinechocolate.ph. Ayan, yan ho naman yung kanilang website. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but laced in looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Siyempre, maagang nang huli si Sherwin at eto na ang kanyang huli. Pero walang kulong. Wala si Sherwin. Uy, naputol si Sherwin. Umaga, magandang umaga. Yan. Dahil first day of school, alam mo pag gatong unang araw ng eskwela, talaga namang lahat abalang-abala. Lalo na yung mga gumagawa ng agahan. Ito, tignan mo naman ang kanilang agahan dito sa harapan ng Dr. Josefa Hara Martinez High School. Yan, ito yung takbuhan at bilihan ng agahan ng mga bata. Yan ang mga agahan nila. Itlog, longganisa, hotdog, may ham at may burger pa. At bukod dyan, syempre, maaga din nga bumibili ng pandesal dito kay tatay ang ating mga winner. Tatay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Pangalan nyo? Miguel Marasigan. Tatay Miguel Marasigan. Tatay, palagi kayo naka-DZRH. Tignan mo nyo kanyang radyo, Kuya Angel. Lumang-luma. Mas luma pa sa lolo mo. Uy, hindi. Dala ni MacArthur yan nang dumating dito sa Pilipinas. Sira na nga ho ito eh. Ilan ang battery niyan, Tay? Kung ano ito, yung ginagamit ko, yung Rechargeable? Rechargeable to set. Ayan yung pwede kang mag-recharge habang nakikinig. Ganon. Opo. Wala, luma yan. May bago kami. Dahil first day of school, dapat bago ang gamit. Yung sa inyo, luma na. Oo nga. Luma na po tayo. Matagal na po ito. Ayan. Dahil luma na yan, papalitan natin yan mamaya. Pero ano po pangalan nyo ulit? Miguel Marasigan. Si Tatay Miguel. Sino paborito yung announcer sa DZRH tuwing umaga? Sir Angelo Palmones. Angelo Palmones, Sergeant, meron kang 1,000 pieces. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, oo. Sherwin, si Tatay Miguel nakatutok na doon sa bumibili ng pandesal. Baka nga naman magkamali ng sukli. Ang tangos ng ilong yan. Kala mo ba? Pag nakita mo sa personal si Tatay Miguel, ang tangos ng ilong. Parang kano-ano si Dracula. Hindi. Malapit na. Mistiso. Kastila si Tatay. Ilong ni Dracula. Hindi. Kastila si Tatay. Tay, anong probinsya mo, Tay? Batangas po. Kita mo, sabi ko sa iyo Mga Tisoy yung mga Batanggenyo. Kita mo si Secretary Ralph Recto, di ba? Tisoy. Yan. Saan sa Batangas? Sa Cuenca po. Taga-Cuenca kayo. Kapitbahay niyo si Mandoro. Doon sa Cuenca. Doon sa may kanto ng kanto ng Abraham Street. Kuwan lang po yun Paglampas lang ng Lipa, yung Cuenca. Paglampas na yung Lipa. Hindi ka dadaan doon sa Abraham Street. Hindi
hindi ko. Hindi niya daw niya alam. Pero ang mga taga Cuenca, sikat na sa mga tinapay. Opo, basta Cuenca, mga bakery po ang business. Saan pala yung masarap ang masarap yung pansit? Yung ano tawag dito? Lomi, Batangas. Lomi. Oo, saan yung Lomi? Ay, doon din po. Sa Batangas din po ang mga lomi na masasarap. Yung kanto nga ng Cuenca at saka ng Lipa. Di ba? Opo, malapit lang po doon. Magkalapit lang. Yung kay masarap pa doon sa tindahan ni Aling Ines. Kumain ka na ba doon si Sherwin? Ano yan, Kuya Angel? Karinderya ni Aling Ines doon sa may kanto ng ng Cuenca at saka ng Lipa. Basta doon yun. Hindi naman naaalisin doon. Basta walang gagalaw. Yan. Walang mawawala. Yan. Walang maliligaw. Oo. Sabi nga sabi ni Ray na nasa Dongo, Angola, Africa. Ayan, sarap daw yung... Grabe, taga-Africa, taga-pakinig mo, Kuya Angel, ang aga-aga. Naman, maaga dun sa Africa ngayon eh. Kumusta na mga gold natin dyan, Ray, ha? Ayan. Sa Angola. Sige, bigyan mo na Tatay Miguel, ako kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. MacGyver po. MacGyver yan. MacGyver talaga. MacGyver kasi ang mga teacher natin, alam nyo, para sila mga MacGyver. Mahilig sila mag-imbento. Yan, para may magamit sa klase. Yan, MacGyver. Nagpasikat sa Swiss Knight. Ayan, oo. Dahil dyan, nakuha nyo yung ating medium component at sa atin ang Astron, alagang maaasahan. Padaanin nyo muna si tatay. At syempre, meron ka rin grocery mula sa ACS at sa DZRH. At syempre, bangong kabloom ang hatid ng Charm Popcorn sa mga uniforme ng inyong mga anak kapag ang inyong mga uniforme ginamitan ng Charm Popcorn Purple Eternity. Para sa yan, tatay. Ay, maraming salamat po sa tanggap ko ngayon sa bigay nyo. Pati yung mga taga-Cuenca, yung mga kamag-anak na nandoon pa. Binabati ko yung mga kababayan ko sa Cuenca, sa mga Batangan yung may mga bakery, na sana malakas pa ang mga bakery natin. Ayan. Magkano bang pandesal dyan sa inyo, Tay? 250 po ang isa. 250, ano yan? Pandihangin o pandesal? Pandesal po lang, pandesal. Kasi yung iba, puro hangin ang loob ng pandesal eh. Ay, hindi po. May malaman po ito. Malaman. Pandesal ko. Ayan, okay. Hindi. Siyempre, gawang Cuenca, masarap yan. Masarap yan. Opo. Sige. Basta Cuenca Bakery, masarap yan. Ano bang pangalan ng bakery ni tatay? Janelles po. Janelles. Hindi naman pala Cuenca. Janelles, basta gawang Janelles, masarap yan. Iba naman yung pinopromote mo eh. Yung bira. Ibang bakery pala. Yun nga, kalaban yata ni tatay, ni Miguel eh. Okay. Wala siyang kalaban dito sa harap nitong Doña Josefa Hara Martinez High School na wala pang pumapasok. Ewan ko ba, asa mga estudyante? Sabi maaga papasok. Ba't walang pumapasok? Pambihira ka naman. Pumasok na kayo. Huy! First day ng school. Gumising na. Alas 4 pa lang pambihira ka. Mga alas 5, magdadating na po. Ayan, alas 5. Maaga pala masyado pa. Alas 5 pa pala sila papasok. Kaya okay. Sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH, Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. At mamaya, syempre, may Toda Max tayo dahil araw ng Lunes, Toda Max kasama naman ang Pride Detergent Calamansi and Jasmine. Siyempre magdidikit tayo na DZRH sticker dito sa mga tricycle dito sa Toda ng Tatalon, Quezon City. So mamaya kasama naman natin mga tricycle driver, 5 lucky winners sa mananalo ng tig 1,000 pesos dito nga sa ating Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash
Cash Promo! Naimbag na bigan sa mga Pilipino dyan po sa Hawaii, US of A. Nagadotin Ilocano ha, dyan po sa Hawaii. Maganda umaga, Pilipinas! Hold up naman sa Davao City, peke pala, babae umaming nagsinungaling lang dahil sa takot na malaman ng kanyang mister na nagastos niya ang kanyang pera. Ay, susme. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio na ba? May buntag ni mo, Jun. Mayang buntag usab, Kuyang Angel. Nauwi sa wala ang isinagawang hot pursuit operation ng kapulisan at militar matapos mapatunayang piki ang inuulat na pag-hold up sa Bunawan District, Davao City noong Hunyo 6. Ayon sa Bunawan Police Station, inamin na nagreklamong si Vanessa na gawa-gawa lamang ang kanyang ulat na siya ay hinold up ng isang armadong lalaki habang pauwi at nawala ng 7,000 na cash. Batay sa kanyang unang salaysay, tinutukan siya nagpatalim ng isang lalaking nakasuot ng asul na helmet bago tinangay ang kanyang pitaka at tumakas sakay ng motorsiklong may kasabwat na driver. Dahil sa seryosong report, agad na nagsagawa ng manhunt operation ang mga tauhan ng Bunawan Police Station, Davao City Police Office SWAT, City Mobile Force Company at 103rd Infantry Brigade. Gayunman, nabigo ang mga investigador na makita ng anumang ebidensya matapos suriin ang mga CCTV camera sa lugar. Wala ring namata ang motorsiklo o mga suspect na tumutugma sa ibinigay na deskripsyon. Sa kalaunan, umamin si Vanessa sa masusing investigasyon na wala talaga naganap na hold up at ginawa lamang niya ang kwento dahil natakot siyang malaman ng kanyang mister na nagasto niya ang 6,000 pesos mula sa pira ng kanilang pamilya. Sa kabila ng malawakang deployment ng mga otoridad, kinumpirma ng Davao City Police Office wala ng kasong isasampa laban sa babae matapos itong mabigay ng formal na paghingi ng paumanhin kaugnay sa insidente. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Igan salamat, Jun Soter, 31 anyos na binatang area manager sa isang construction firm sa Nueva Ecija. Nako, nalunod sa isang beach sa Bulinaw, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38, Masantosyo, Kabasani, Chekamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantosyo, Kabasan, Kuyang Angel. Nauwi sa trahedyang masaya ng team building ng magkakatrabaho mula sa Nueva Ecija nang malunod ang biktima na 31 anyos na binata area manager sa isang construction firm at residente ng Quiapo, Nueva Ecija. Batay sa ulat ni Bulinaw ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan, alas 11:05 ng tanghali nagtatampisaw sa beach sa Barangay Patal sa nasabing bayan ng biktima nang tangay nito ng malaking alon at nadala sa malalim na bahagi ng dagat na naging sanhi ng kanyang pagkalunod. Agad nakapagsagawa ng rescue operation ang lifeguard, PNP at Bureau of Fire Protection at alas 12:30 ng hapon na-rescue ang biktima at nadala pa sa Bulinaw Community Hospital, subalit idinikarang din doon na rebel na ng duty physician. Matapos may ayos ang bangkay at kaukulang papilis ay inuwi na rin ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan sa Quiapo, Nueva Ecija. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tag-uulat para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. 3 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Sabi nga po na madalabhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas may enjoy natin ang benepisyo ng ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonya, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system kung tawagin ng ating pong mga dalubhasa. Responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultamayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka may magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultamayo. Kung kayo po ay may mga katanungan pa, lalong-lalo na yung mga senior citizen, makapag-ugnayan po kayo sa 0931-033-2871. I-text po ninyo ang inyong mga concerns dyan ha. 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo naka-standby dyan. Ang ultamayo ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At kung ngayon ho kayo bibili sa Mercury Drug, sa HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug, kung bibili ho kayo sa
mercury ng isang box ng Ultramyo Postbiotic, yung 30 capsules, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultramyo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Tricycle driver na nagsasideline, nagbebenta ng droga, dumadayo pa. Nako. Sa Samal, natimbog sa makahiwalay na operasyon sa Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Timbog ang dalawang sangkot sa illegal na droga sa magkakahiwalay na bypass operation na isinagawa ng pulisya sa mga bayan ng Samal at Oriong Bataan. Sa bayan ng Samal, nasa kote ang isang 44 anyos na lalaki na residente ng Barangay Pantalan Luma, Urani, Bataan. Matapos mahulihan ng 4 na sasya ng hininalan shabu na may kabuang timbang na 4.85 gramo at tinatay nagkakalaga ng 32,980 pesos. Ayon kay Samal Chief of Police, Police Major Gary Lupian, ang suspect ay may naitalang ilang mga kaso ng pagnanakaw at dumadayo umano ito sa Samal upang magbenta ng illegal na droga. Samantala, sa bayan ng Orion, naaresto naman ang isang 35 anyos tricycle driver na bagong natukoy na drug suspect matapos makumpiska ng humigit kumulang sa 1.31 gramo ng hininalan shabu na nagkakalaga naman ito ng 8,908 pesos. Ayon dito kay Orion Chief of Police, Police Major Mataib Jalman, nahuli ang suspect sa sinagawang bypass operation ng kanyang mga tauhan sa Barangay Bilulo. Ang mga nadakip ay nakatakda silang sumailalim sa inquest proceeding ngayong Lunes sa Bataan Provincial Prosecutor Office para sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. House Prosecution Panel maghahay naman ng manifestation sa naging reply ni VP Inday Sara kaugnay ng Articles of Impeachment. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Ruganan, Aris 12. Manang Milky, good morning. Hindi maghahain ng reply ang House Prosecution Panel sa sagot na isunumite ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, sa isusumitin lang manifestation, ipaliliwanag na hindi kailangan ng reply dahil walang tugon o hindi kinontra ang mga nasa Articles of Impeachment. June 1, nagsumite si VP Sara ng answer sa inihaing Articles of Impeachment ng Kamara. Nauna nang sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon nang isunumiting answer ni VP Sara ay hindi tumugon sa mga nakasaad na alegasyon sa impeachment case. Sabi ni Redon, rehash lamang at kapareho ito nang isunumite ni VP Sara sa House Committee on Justice nang isinagawang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Ako si Milky Regunang nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lunes nga po tayo ngayon, huwag niyong kalilimutan, June 8, 2026. Balik eskwela ho ang marami sa ating mga estudyante sa iba't ibang panig ho ng kapuluan. Siyempre, kinakailangan po ang iba yung pag-iingat, lalong-lalo na sa mga chikiting natin. Dahil last week ba ho nag-anunsyo ang Pag-asa na simulan na po ng panahon ng tag-ulan. Kaya magbaon ng proteksyon laban po sa malamig na panahon, sa mga maagang papasok at sa mga pag-ulan mamaya. Si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa, kasama na natin. Good morning, Alzar. Good morning sa iyo, Ka-Angel, at ganun din po sa lahat ng taga-subaybay. Yung habagat o southwest monsoon ay bagyang humina at nakaka-apekto sa misilangang kalurang bahagi ng northern at central Luzon. Kaya makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Ilocos Region at ganun din sa Zambales. Sa lalabing bahagi ng bansa, kasama Metro Manila,
inaasahan ng maganda at maaliwalas ang panahon maliban sa localized thunderstorm. Sa mga oras ito, wala po tayo na monitor na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng PAR. Yan po ang ating update sa lagay na panahon mula sa Pag-asa. Ako po si Sardi Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio, mula po naman sa Pag-asa. Naglabas naman ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mga panuntunan sa pasahod para sa darating na araw ng kalayaan sa June 12. Ayon sa Department of Labor, ang mga empleyadong hindi papasok sa trabaho sa regular na holiday ay tatanggap pa rin ang kanilang buong arawang sahod. Basta't matutugunan nila ang mga itinakdang kondisyon na umiiral sa labor regulation. Para naman sa mga magtatrabaho sa June 12, may karapatan silang tumanggap ng dobling sahod o 200% ng kanilang arawang kita para sa unang 8 oras ng trabaho. Kung lalagpas ang 8 oras ang kanilang trabaho, may karagdagang 30% ang kanilang hourly rate para sa overtime. Samantala, kung regular holiday naman ay tupapat sa nakatagdang rest day ng empleyado at siya ay pumasok sa trabaho, makatatanggap siya ng kabuang 260% ng kanyang arawang sahod. May dagdag bayad din para sa overtime work na ginawa sa araw na parehong regular holiday at rest day. O nga naman, rest day na, holiday pa pagkatapos nagtrabaho ka. Ang June 12 ay diniklara bilang regular holiday sa ilalim ng Proclamation number 1006 bilang pagunita sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang tanong, malaya ba talaga tayo? Pinag-aaralan ng World Bank ang pagpapautang ng nasa 3 bilyong dolyar sa Pilipinas para suportahan ang mga programa ng bansa sa susunod na fiscal year. Ayon kay Zafer Mustafa Poglu, Division Director for Philippines sa World Bank, kabilang dito ang pagpapatuloy ng Pantawid Pamilyang Pilipino program na naglalayong matulungan ang mga mahihirap. Sasakalawin din ang naturang loan, $3 billion ang mga proyektong nakaangkla sa skills development, modernisasyon ng government processes at iba pang structural reforms. Gitang opisyal, suportado ng World Bank ang patuloy na pagsulong ng bansa. Pabilisin ang implementasyon ng mga nabanggit na programa, naglalayong mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Ulitin natin $3 billion po ang bagong uutangin natin kung sakasakali sa World Bank. Sumadsad sa pinakamababang antas sa loob ng 16 na buwan ang dollar reserves ng bansa nitong Mayo. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bumagsak sa $103.97 billion ang gross international reserves o GIR ng bansa. Mas mababa ng 1.2% kumpara sa $100.18 billion na naitala sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Mas mababa ito ng 0.3% mula sa $104.3 billion na naitala noong buwan ng Abril. Ayon sa Bangko Sentral, itinulak ito ng pagbaba ng foreign currency deposits ng bansa dahil naman sa external debt, ganyan din ang pagbagsak ng valuation adjustment ng Bangko Sentral sa gold holding sa harap ng pagsadsad ng global gold prices at ang net foreign exchange operations ng Bangko Sentral. Batay sa tala, bumaba ng $19.48 billion ang gold holdings nitong Mayo mula sa $19.78 billion sa nakalipas na buwan. Magandang umaga, Pilipinas! Senator Erwin Tulfo nag-I'm sorry sa mga kapwa senador. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa, Saris 28. Raymond, good morning. Humingi ng paumanhin si Senador Erwin Tulfo sa mga kapwa-senador dahil sa mga binitawang pahayag nitong mga nakalipas na mga araw. Ito ay ang bantang kukwelyuhan si Senador Alan Peter Cayetano at ilang individual palabas ng session hall. Sabi ni Senador Erwin na sabi na niya ang mga yon dahil sa bugso ng damdamin dahil sa kagustuhan na matuloy ng mga trabaho sa Senado. Aminado itong hindi ito nararapat na pahayag mula sa isang senador. Humingi din ito ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa hidwaan natapos ang sesyon ng hindi umusad ang mahalagang mga batas. Ang Pilipino ang tunay na talo sa pangayan ng mga senador. Nanawagan din si Senador Erwin sa mga kapwa-senador na tapusin na ang bangayan upang sila'y makapagtrabaho na dahil sa labas ng Senado sila naman ay magkakaibigan. Panahon ng magkaisa, isan tabi ang pansariling interes at ibalik ang integridad ng Senado.
Ito si RH28, Raymond Tadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, ang oras 9 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mamaya, antabayanan po ninyo mga report ng ating mga kasamahan sa labas ng impilan kaugnay po ng pagbubukas ng klase. 6 katao naman ang iniuugnay ng pulisya sa pagpaslang kay Severino Perry Mariano at sa kanyang driver na si Norberto Orimaco sa Quezon City noong Abril 28. Ayon sa QCPD Director na si Brigadier General Randy Glenn Silvio, isinasapinal na ang pagsasampa ng kasong murder laban sa suspect sa tanggapan ng piskal sa Quezon City. Hindi muna pinangalanan ng pulisya ang suspect upang hindi makompromiso ang sinasagawang manhunt operation. Yan man kinumpirma ni Silvio na kabilang sa mga tinutugis ang gunman na nagmula umano sa Mindanao at ang nagmaneho ng getaway motorcycle. Lumalabas din sa masusing investigasyon na 4 pang katao ang kasama sa operasyon, kabilang ang mga nagsagawa ng surveillance o pagmamanman kay Mariano bago isinagawa ang pamamaril. Ayon sa pulisya, nakilala ang lahat ng mga sangkot matapos matunton ang lugar kung saan sila nagtipon bago naganap ang krimen. Nakikipag-ugnayan na rin ang Quezon City Police District sa National Bureau of Investigation upang alamin kung may kinalaman ang gunman sa iba pang pagpatay o mga hit jobs. Samantala, patuloy naman na sinisilip ng mga investigador ang posibleng negosyo o business rivalry bilang motibo sa pagpaslang kay Mariano, na kilala rin umanong may-ari ng mga nightclub at gambling joints. Higit naman sa 2.8 million pesos na laga ng pinatuyong marijuana ang nasamsam ng mga pulis sa La Trinidad, Benguet. Nadiskubre ng mga nagro-rondang pulis ang 2 sako na naglalaman ng 24 na tubular pieces ng pinatayong marijuana sa loob ng isang iniwang Mitsubishi Pajero sa Sitio Buhaw, Barangay Pugis. Tinatayang aabot ng 24 kilos ang bigat ng nakumpiskang kontrabando. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung sino nag-iwan ng sasakyang pagmamay-ari o kung sino din ang may-ari ng nakumpiskang marijuana. Ay, kasama natin ngayon si MMDA General Nick Torre. General, may buntag mo, sir. How are you? Good morning, sir. At good morning sa inyong mga tagapakinig. Ayan, abalang-abala ka ngayon dahil siyempre ang pangunahing babantayan natin ay mga lansangan. Ano, ha? Kumusta ang deployment? Okay naman, sir. Actually, andito ako nag-iikot sa area tayo ng Marikina. Ganun? Tapos papunta tayong Quezon City. Umiikot-ikot lang, sir. Tinitingnan natin at may mga areas of concern lang tayo, especially yung mga malalaking population na eskwelahan. Natulog ka? Baka naman hindi ka pa natutulog, sir. Chairman. Ayos lang. Nakapagpahinga naman tayo. The rising early is the least that we can do to repay the support of the Filipino people. Kasi bagay, sanay, at saka sanay ka naman dyan. Yun nga lang, hindi ka makapag-jogging dahil mag-iikot ka. No, ha? Ano yung mga particular na towns na city dito sa Metro Manila na may pangunahing concern tayo, General? Well, ang pinakamalaki talaga nating lugar, Manila City at saka Quezon City. Mm-hmm. Kaya, at saka yung Caloocan, may mga highly populated na mga eskwelahan dyan. Kaya, iikot-ikutin natin ang mga yan mamaya. Whole day, nasa labas tayo, mag-observe at titingnan lang kung ano ang ating pwedeng magawa pa para mas maibsan ang mga concerns man, kung ano man ang mga challenges ng ating mga kababayan. Yan. Oo. And so far, wala ho naman tayong namomonitor na anumang concern. Sa bagay, opening pala ng classes, ano ha? Ay ngayon parang gusto kong banggitin. Medyo nakatala tayo ng sunod-sunod na mga insidente na ang mga sasakyan madaling araw babangga sa barrier at ang ating mga driver ay mga nakainom. Kaya once again, remind na natin ang ating mga kababayan, don't drink and drive. Wag na subukan na maglaro ng mag-drive habang nakainom. Ngayong madaling araw? Marami sunod-sunod na po. Mga siguro for the past 2 months napansin ko po sa ating statistics, sa ating datos, maraming mga insidente na nababangga ang barrier ng mga driver na nakainom. Oo. Ano yan? Nahuli naman sila? Ay, hindi naman kailang hulihin dyan. Dinadala pa rin sa ospital. Hindi. Matindi talagang disgrasya. Hindi sagi lang, ha?
Hindi, maganda naman yung mga safety, may mga safety features naman ang barriers mga natin. sasakyan, ano? Oo. At saka pati yung mga barriers natin, ang una palagi dyan is yung plastic. Oo. Pero ganun pa man, sira pa rin. At saka talagang may injury pa rin na dapat silang dalhin sa ospital. Ayan, okay. So ngayon ay nasa Marikina si General Manager Nick Torre, ano ha? Para masiguro na kasi nandiyan yung pinakamalaking eskwelahan, di ba? Diyan sa Marikina. Marami po, kakadadaan lang natin dito sa isang eskwelahan dito sa may bayan-bayanan. Oo. At papunta po tayo actually Quezon City at mamaya pupunta rin ako ng Caloocan. At teka muna. Ay, samantalahin kong pagkakataon, nandiyan kayo, General. Natutuwa tayo na may mga traffic enforcers na maaga. Kaya lang, yung dito sa may kanto ng sa may top, dyan sa may Pasay, masipag manghuli yung hindi ko alam kung totoong traffic enforcer ito, totoong taga MMDA. Kaya lang nakakatuwa ang bayad sa kanila, ang multa daw pinapasa sa GCash nila, GM. Oh my goodness, hindi yata tama yun. Tingnan po natin yan. Alam nyo sir, ganito, palagi nating ina-advertise sa ating mga kababayan, pag kayo ay hinuli ng kahit sinong enforcer, be it MMDA or ordinary traffic enforcer, at sa tingin nyo kayo ay kinukutongan, tawag po sa MMDA hotline 136. 136. Kayo po ay hagip ng camera, kayo po ititingnan namin para malaman kung ano ang nangyayari. At makikita naman to, di ba meron tayong mga nakakalat ng CCTV? Opo. Pwede po talaga yan. At kasi ang lalakas ng loob, mantakin nyo, ipinapapasa yung multa, yung singil nila. Kasi ang pinakot ka agad, teka, swerving ka. I-impound namin ang sasakyan mo pag hindi ka nakapagbayad ng 12,000. Sabi ko, kalukuhan man talaga yun. Kaya lang, marami-rami na yung naging biktima Tapos, ang siningil, 3,000 na lang daw, ibaba sa 3,000, pero ipasa sa kanyang GCash. Ayan, malinaw na kotong. At hindi ako naniniwalang MMDA traffic enforcer yan. Malamang peke yan. Dahil kung MMDA enforcer yan, hindi ganyan ang gagawing kalakaran. Kaya tulungan ho natin ang MMDA, sila na General Nick Torre, na mahuli itong mga lokong ito. Forward namin mamaya sa inyo yung number, GM, kasi hinintay pa daw talaga na mag-reflect doon sa kanyang GCash bago pinayagang umalis yung sasakyan. Ay, maganda yan, sir. Sige, sir. Ibigay sa amin ng GCash at matitrace natin yan. May KYC yan, sir. Yung Know Your Customer. Meron niyang KYC ang mga GCash. Kaya nagko-cooperate ang GCash lalo na pag ganyang ini-involve sila sa krimen. Forward namin sa inyo. In the meantime, anong message ninyo sa mga magulang, GM? Well, sa ating mga magulang po, nandito lang po ang MMDA at ang iba pang mga traffic enforcers at ang ating kapulisan at ang iba pang mga security forces para siguruhin na kayo ay tahimik at ligtas na madala ang inyong mga anak, lalo na mga maliliit na mga bata sa kanilang mga eskwelahan. Huwag hong mag-atubili. Nandyan lang ho ang hotline 136, ang 911, pwede niyo matawagan para makahingi ng tulong. Ayan. At saka 136, pagka may mga emergency, tawag ho kagad ninyo sa hotline 136 ng MMDA. Amping, General, GM. Thank you. Maraming salamat, sir. At mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Thank you. Ingat po, GM. Si GM Nick Torre ng MMDA. Maganda umaga, Pilipinas! 5:18 ang oras sa buong kapuluan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas 22 makalipas ang alas 5 na umaga. US nagpabagsak ng drones. Si President Trump walang alam sa mga balitang may bihag ng mga US national ang Iran. Detalye ang balita mula kay Joyjon Acol mula sa Washington. Joyjon, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel. Muli nagpabagsak ang US Central Command o CENTCOM ng 2 one-way attack drones ng Iran na nagbanta sa mga dumadaang barko sa Strait of Hormuz. 4 na drones din naman ang pinabagsak ng Amerika bukod pa sa pag-atake nito sa mga radar sites ng Iran sa lugar po ng Gorok at Qasem Island. Sa isang panayam,
dinalaan ni US President Donald Trump ang Iran na tama ang pagpapakawala ng mga missiles at drones at iginit na bumalik na sila sa negotiating table upang gumawa ng kasunduan. Samantala, balita ngayon dito sa Estados Unidos, Kuya Angel, mga kababayan, na may mga bihag umano ang Iran na mga US national. Iniulat ito ng mga malalaking US TV network na may 6 na mga Amerikanong bihag sa Iran na matagal nang tinutukan ngayon. Sinabi naman ni Pangulong Trump na titingnan pa kung makakasama sa kasunduan sa Iran ang pagpapalaya sa mga Amerikanong bihag. Katwiran niya, wala umanong eksaktong listahan ang pamalaan kung sino, ano at nasaan ang mga ito. Ngunit nangako siyang gagawin niya ang lahat para mapawi ang mga umano'y bihag kung mabibigyan siya ng listahan. Ang kasalukuyang negosasyon sa pagitan po ng Amerika at Iran ay hawak din ng Special Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner. Subalit hindi kasama ang usapin ng mga bihag sa yugtong ito ng pag-uusap. Ipapasa lamang umano sa State Department ang isyu sakaling matagumpay na magpakabuo ng kasunduan para matapos ang digmaan doon. Nabis naman nasasaktan ang nadidismaya mga kababayan ang mga pamilya ng mga umano'y nakakulong ng mga Amerikano sa naging pahayag ng Pangulo na walang listahan at mas lalo silang kumikilos ngayon upang iparating ang kanilang hinaing sa White House. Kuya Angel. Ano yung mga nabihag niyan, sundalo? Ito ay sa initial na report, ito ay mga sibilyan, Kuya Angel. Saan nakuha? Ito ay mga pumunta ng Iran. Ito ay mga US at Iran, may dual citizenship. Napumunta ng Iran at naabutan sila doon ng gera. Na ngayon ay sa mga balita na lumalabas dito sa amin sa Estados Unidos, sila ngayon ay hindi makalabas ng Iran at ito ay bihag ngayon ng Iran government. Iran yan na nakapag-asawa o may kamag-anak o nagkaroon na ng US citizenship? Yes, US at Iran national. Parang dual citizenship sila. So ang nagrereklamo ngayon ay yung kanilang mga kaanak dyan sa US? Yes, dahil hindi sila makalabas ng Iran, yung kanilang mga kamag-anak. Actually, matagal na itong tinutukan pero hindi binabalita ng White House kung mayroon nga at wala silang sinasabing ganon. Hindi, bihag ba sila o hindi lang sila makalabas? Ang report ng mga kamag-anak ay bihag sila ngayon ng Iran government. Okay. So, hintayin natin kung anong mangyayari. Baka kaya hindi ina-acknowledge ng gano'n ni President Trump kasi dual citizen nga ito. Alam niyang hindi naman basta-basta gagalawin, ano? Tama ka. At hindi ito kasama doon sa negosasyon para sa tigil putukan. Okay. Magkano ngayon ang Brent crude? Jojon? $94 kada bariles. Eksakto. Walang cents. $94. O teka muna, bakit nagmamahal ang dito sa Pilipinas, ang langis? Mababa naman, from 96 naging 94. Yun nga pinagtatakahan ng mga eksperto dito sa Amerika. Pero sa ibang bansa, bakit ay nagtataasan? Lalo-lalo sa Pilipinas, ang crudo at presyo ng gasolina. Lalo-lalo dyan sa Pilipinas. Oo nga naman, from 96, bumaba ng 94. Tapos ngayon, magkakaroon kami ng dagdag, magkano? 4 pesos? More or less 4 to 4.50 ang magiging adjustment. Anyway, antabayan na natin yung mga development, Jojon. In the meantime, maraming salamat for joining us. Ingat ka dyan. Balik sa iyo, Kuya Angel, at ingat kayo. Si Jojon ako live mula po sa Washington. Magandang umaga, Pilipinas! Kaligtasan ng mga mag-aral pinatitiyak ng LTFRB sa mga driver at mga operator ng mga school service at iba pang mga PUB. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Kuya Angel, pairali ng disiplina at pag-iingat sa kalsada upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at iba pang biyahero ngayong unang araw ng klase sa buong bansa. Itong paalala at babala ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga nagmamaneho ng anumang uri ng sasakyan, lalo na ang mga naghatid ng bata patungo sa mga paaralan. Inimok ng ahensya ang mga operator na magsagawa ng araw-araw na pagsusuri ng preno, ilaw, gulong at emergency equipment bago bumiyahe, kasabay ng maigpit na pagsunod sa itinakdang speed limits sa loob at labas ng school zones. Paalala din ng regulatory agency ang pagbibigay prioridad sa mga pedestrian, pag-iwas sa overloading at paggamit lamang ng mga otorisadong loading at unloading areas upang maiwasan ang sakuna at aberya sa trapiko.
bilang paghahanda. Una nang nagsagawa ang LTFRB ng malawakang inspeksyon sa roadworthiness ng mga pampaserong sasakyan sa iba't ibang rehiyon bago ang pasukan upang tiyaking nasa maayos na kondisyon ang bawat unit na bibiyahe ngayong balik eskwela. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Val, na imbang nabigan sa mga Tagalasam, Cagayan. Ay, Ma'am Evan lang dyan sa Las Vegas. Kumusta na ho kayo? Ganun din kay Jose Ramon Nulob dyan po sa Amerika, ha? Feeling summer pa rin daw sila doon, ha? May buntag sa mga tigpaminato dyan sa Bantayan Island, Cebu. Entry level salary dapat daw 50,000 pesos sa mga guro. Yan po ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers. Detalye ng balita mula kay RH9, Tina Nolasco. Tita Tin, good morning. Magandang umaga po yung Angel. Maagang kinalampag ng Alliance of Concerned Teachers o ang pamahalaan sa unang araw ng pasukan ngayong araw dito sa Mendiola, Maynila upang ipanawagan ang agarang pagtugon sa lumalalang krisis sa pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Partikular na rito ang kakulangan sa pondo, mababang sahod ng mga guro, at kakulangan ng mga silid-aralan, guro, education support personnel, komprehensibong reforma sa kurikulum, at mga patakaran sa workload ng mga teacher. Ayon kay Ruby Bernardo, chairperson ng Alliance of Concerned Teacher, itaas ang entry-level salary ng mga guro sa 50,000 pesos at 36,000 pesos naman sa mga government employee. Sigaw din ng grupo na hindi kulang sa pondo ang gobyerno, kundi ninakaw ang pondong para sa edukasyon. Bukod dito, ipinananawagan din ngayon dito sa Mendiola ng mga guro na bawasan nga ang workload nila dahil nauubos na ang kanilang oras sa magkatrabaho at napapabayaan na ang kalusugan ng kanilang pamilya. Papela rin ng mga ito, panagutin ang lahat ng sangkot sa anomalya at korupsyon sa bansa. Matapos ang kilos protesta dito sa Mendiola, Kuyang Angel, papasok o babalik na rin ang mga guro sa mga paaralan at ipagpapatuloy ang protesta mamayang alas 5 ng hapon sa Welcome Rotonda. Ito, si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Pero si Secretary Sana Angara, pangungunahan ng opening of classes dyan po sa Mindanao. Saan sa Mindanao? Alamin natin mula kay Jnel Paro sa RH52. Jnel, good morning. Kuya Angel, magsasagawa ng readiness monitoring sa Education Secretary Sani Angara sa Notre Dame Village Central Elementary School sa lungsod ng Cotabato ngayong araw na ito ng Lunes. Ayon sa tanggapan mismo ng kalihim, ito ang unang beses na sa Mindanao mangunguna ng inspeksyon ng isang DepEd Secretary sa pagbubukas o opening ng school year. Katawang ni Angara ang PhilHealth at Ministry of Basic Higher and Technical Education ng Bangsamoro Region sa layong masuri ang kahandaan ng mga mag-aaral, maging ang kanilang kalusugan at technical literacy. Kasabay dito magkakaroon din ng libreng medical at mental health service sa lugar sa pamagitan ng Yakap at Kalinga Caravan. Sa buong bansa, tinatayang halos 26 na milyong estudyante, halos 900,000 guro at 45,000 na eskwelahan na magbubukas ng unang 3-term school calendar sa basic education. Nakalerto naman ang Philippine National Police na una na nagpakalat na 55 likyong tauhan sa paligid ng mga school zone para ngayong balik-eskwela. Ako si Edniel Barrosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jel. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, buntag sa mga taga Mindanao, ang tabianan po niyo John Mamian sa Cotabato City, si Secretary Sani Angara. At sa mga pabalik ng Pilipinas, sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga suki natin dyan sa Europa, kung kayo magpapasalubong, wag ng imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. At ulo nga po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na po sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ang mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph.
Ayon nga po kay Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 32 makalipas ang alas 5 ng umaga. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay Congressman Rudy Cawagdan ng 2nd District po ng North Cotabato. Happy birthday, ha? A belated happy birthday. Actually, noong weekend ang kanyang birthday, ha? Kong Rudy, happy birthday. Magandang umaga kay Professor Andy Pereria. Prof. Andy, good morning, ha? Ingat po kayo. Kay Mayor Sene Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga. Ambassador Harry Amping, good morning. Pamayaban lang dyan sa Las Vegas, good morning. At saka syempre yung ating Midnight Singers, ha? Dyan po sa San Diego, California. Regular pa rin hong nakatutok sa atin. Kahit sila po ay may mga road shows na sa iba't ibang panig ng Central America. Justice Sinergito, good morning. Pero sa Justice yata, mukhang overseas. Justice Max De Leon, ang Court of Appeals. Magandang umaga po sa mga justices natin. Dyan po sa CA Cagayan at saka CA Cebu. Magandang umaga din kay Chief Justice Alex Yesmundo, kay Justice Raul Villanueva at kanyang mama na si Mama Sally, ha? At sa lahat ng mga justices na nakatutok ngayon, Justice Maidas Marquez, good morning. At saka si Justice J-Lo, good morning ho sa inyo, ha? Uy, teka muna, matindi yung hamon kay Father Flavi, oh. Kasi di ba dinadawit noong 18 Marine si Father Flavi na deliveran din ng pondo. Sabi naman ni Father Flavi, hindi totoo yan. Sabi ng mga Marines, magkita tayo sa Plaza Miranda. Alas 4:40 ang oras sa buong kapuluan, kaliwat kanang aktibidad ang nakatagdang idaos sa pagulitan ng ika-128 120th anniversary ng ating Araw ng Kalayaan sa Biyernes po yan, June 12. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, gaganapin ang key programs sa Rizal Park sa Maynila, Emilio Aguinaldo Shrine sa Cavite, Barasuin Church sa Bulacan, Andres Bonifacio Monument dyan po sa Caloocan, at Pinaglabanan Shrine sa San Juan. Magkakaroon din ng programa sa Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas, yan po sa Angeles City, ganyan din sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa Manila North Cemetery. Magdaraos din ang Parade of Freedom sa Quirino Grandstand at Independence Day Concert naman sa Metropolitan Theater. Samantala, nagsagawa naman ng inspeksyon ang Manila Police District sa mga rally sites, partikular na sa Mindiola bilang paghahanda sa Independence Day. Parang kukunti yung nakikita kong mga sasakyan naglalagay ngayon ng plug, ano ha? Tsaka bibihira na rin yung mga establishments ngayon na nagsasabit ho ng mga bandera. Nagkasa ng kilos protesta ang grupo ng mga guro upang hilingin ang 15,000 pesos across the board salary increase para sa mga teacher sa mga pampublikong paaralan. Sabi naman ng mga teacher sa private schools, paano naman kami? Ayon kay Benjo Basas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, aabot ng 100 guro ang magtitipon-tipon sa Mindiola mamayang alas 2 ng hapon matapos ang kanilang mga tungkulin sa mga paaralan. Tiniyak ng TDC habang patuloy ang pagpapatupad ng bagong reforma at programa sa edukasyon, hindi naman nabibigyan ng sapat na pansin ang dumaraming trabaho at responsibilidad ng mga guro at usapin ng makatarungang kompensasyon. Ayon sa TDC, hindi lamang pagtuturo ang ginagampanan ng mga guro, kundi pati ang gawain na may kinalaman sa documentation, pag-uulat, intervention para sa mga mag-aaral at pagpapatupad ng special program ng pamahalaan. Magkakaroon din ng sabay-sabay na aktibidad ang mga kasapi ng koalisyon sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang pagpapahayag ng suporta sa panawagang itaas ang sahod ng mga teacher.
Inutukan naman ang Department of Environment and Natural Resources ang posibilidad na maalis na ang suspensyon sa New Carmen Sanitary Landfill sa Davao City at makapagbalik na operasyon ngayong linggo. Ayon kay Environment Assistant Secretary Narlito Enaran, kinakailangan lamang na masunod ang safety requirement mula sa ahensya para maprotektahan ang mga manggagawa at mga kalapit na komunidad. Nakapaghain na ng motion for reconsideration ang Davao City LGU kasabay ng pahayag ng kanilang kahandang sumunod sa lahat ng mga itinatagdang requirement. Nawala. Nagpapatuloy naman ang ugnayan ng Department of Environment and Natural Resources at Office of the Solicitor General para sa paghain ng kaso laban sa operator ng nasunog na Nabota Sanitary Landfill. Ayon kay Environment Assistant Secretary Norlito Enaran, mananagot ang lahat ng sangkot sa nangyaring kapabayaan sa naturang landfill. Una na rin binalaan ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang Philippine Ecology Systems Corporation, operator ng naturang landfill. Mananagot sila sa environmental negligence. Ongoing po yung aming coordination with the Office of the Solicitor General. Alright. Kasi sila po yung ating katuwang pag nag-file po tayo ng kaso. Yung ating mga investigation reports are already there. May mga meetings na rin po kami by no less the Solgen herself, nakausap na po namin. And ongoing na po yung plan to file cases. Inilunsad ng Department of Migrant Workers ang kauna-unahang Global Summit bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-31 Migrant Workers Day, kasabay ng pagtiyak ng pamahalaan na mas palalawakin pang suporta para sa mga overseas Filipino workers at ng kanilang mga pamilya. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, inutusan ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya na tiyakin ang mas mabilis na paghatid ng serbisyo at tulong sa mga OFW. Binigyan din pa ng DMW ang kanilang long-term agenda ay nakasentro sa reintegration program, upskilling at pagkakaroon ng mas maraming oportunidad sa loob ng bansa para sa mga nagbabalik na mga OFW. Kabilang dito ang koordinasyon sa TESDA, Commission on Higher Education, Department of Labor, Department of Trade and Industry at Department of Agriculture para naman sa training, employment matching at entrepreneurship program para sa mga migrant workers. Pilipinas, ang oras, 45 na makalipas ang alas 5 na umaga. Nananakit na ba inyong mga kasukasuan? Nagkakarinkles ba? Humihina bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ang muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5. Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 49 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ingat-ingat ho kayo ha, lalong-lalo doon sa mga natatanggap nyong mga text messages. Sabi nanalo kayo, wala naman kayong sinalihan, o kaya meron hong mga points daw na pumasok ko sa inyo. Basta't meron hong link, huwag ho niyong ikiklik, scammer ho yung mga yan ha. At doon ho naman sa mga nabibiktima ng mga traffic violation, hingan nyo ng citation ticket. Huwag kayong papayag na makutungan dahil ang sangkaterba ho ngayon ang mga nag-iipon ng pondo ha. Pero duda ko diyan, hindi naman mga lehitimong MMD traffic enforcer yung mga buwisit na yan ha. Anyway, antabayanan po natin at ito na tinitrace na rin ho ni GM Nick Torre ha. Tinitingnan ngayon ng ilang mambabata sa posibleng paglakas ng suporta sa ilalim ng pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kaugnay ng patuloy na namumuong tensyon sa Senado. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega,
may nakikita siyang political trend na maaaring magbigay ng karagdagang suporta sa kasalukuyang majority sa mga susunod na araw. Sinabi pa ni Ortega, bagamat wala siyang direktang impormasyon tungkol sa posibleng paglipat ng mga senador, maaaring maapektuhan ang mga alyansa sa Senado dahil sa umuugong na political developments at public sentiment. Sa ngayon, nananatiling mainit ang usapin ng legitimacy ng pamumuno dahil nga sa patuloy na pagtutol ng Cayetano Black, habang inaantabayan na naman ang susunod na mangyayari o mga pagkilo sa loob ng Senado. Baka po pwede ho, kaya lang problema hanggat walang nag-elevate ho ng petisyon sa Korte Suprema, hindi naman po pwedeng gumalaw motopropyo ang mataas na kapulungan. Maganda umaga, Pilipinas! Bukas naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian na makipagdialogo sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano sa harap na nagpapatuloy na leadership dispute sa kapulungan. Ayon kay Senator Sherwin, handa siyang makipag-usap sa lahat ng mga senador, mayorya man o minorya. Sa kasalukuyan niya, maraming siyang personal na kaibigan mula sa minority bloc at matagal na niyang kakilala ang mga ito. Ikiniti Gatchalian, batid niyang pareho sila ni Senator Alan na nagnanais lamang na mapabuti ang kalagayan ng bansa. Una rito, inimbita ni Cayetano si Gatchalian sa isang Facebook live stream na makipagpulong sa kanya para maresolba kung sino ang totoong Senate President sa kanilang dalawa. Kung niyo pong matatandaan, nito nga pong nakalipas na ilang araw, nagkaroon ho ng palitan sa liderato ng Senado. At ang sinasabi naman ng Cayetano Black, illegal yung kanilang pag-takeover. Ang pinagbabasihan ho nito ay mga naging desisyon o jurisprudence noong pang 1947 yata kung hindi ako nagkakamali. At ang sinasabi ay ang pinagbatayan ay 1935 Constitution. Ayan, anyway, hintayin na lamang ho natin kung ano hong mangyayari, ha? Walang kinalaman ng Malacanang sa sorpresang pagsipot ni Senator Chis Escudero sa sesyon ng Senado noong June 3. Ito naman ang nilinaw ni Senator Chis kasunod ng kanyang surprise appearance sa plenary hall noong nakaraang linggo na nagresulta ng pagkakaroon ng quorum at pagpapatuloy ng sesyon matapos ang dalawang araw na deadlock. Pag-amin ng dating Senate President, nalungkot siya sa ilang araw na hindi pag-convene ng Senado dahil sa mga protesta at pamboboykot ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Ayon kay Escudero, labas ang palasyo sa kanilang naging desisyon at iginiit na kailangan lamang niyang gawin ito sa tingin niya'y tama at nararapat at hindi para sa pansariling partikular na grupo o panig, kundi para sa Senado bilang isang institusyon. Ginit din ni Senator Chis kailangan niya manindigan sa kanyang paniniwala, lalo tungkulin na ang pinag-uusapan at hindi lamang basta kulay sa politika. Mariing itinanggi ni Ombudsman Boying Rimulya na may nagaganap na negosasyon kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa masangkot sa flood control anomaly. Sa programang executive session ng DCRH, binigyan din ni Rimulya na hindi sandata ng politika ang ombudsman at wala siyang kinakausap na sino man. Reaksyon ito ng ombudsman sa nakaraang pahayag ni Senator Jing Estrada na may mga nag-aalok sa kanya na talikuran ang majority bloc upang mabasura lamang ang kaso. Ayon kay Rimulya, walang sino man ang maaaring mangako ng pagbasura o pagtuloy ng isang kaso dahil sa tanging ebidensya lamang ang batayan ng ombudsman. Ang sasabihin ko lang sa mga kung sino man ang mga akusado, merong kumakausap, hindi ho ako nakikipag-usap kahit kanino tungkol sa ganyang bagay. Tungkol doon sa mga kasong kinakaharap nila sa kasi ombudsman. kung ano ang ebidensya, yan po ang aming susundin. Kung ano ang ebidensya, we will follow the evidence. Hindi pa pwedeng papangakuan sila. Walang pwedeng mangako. Walang pwedeng mangako. Nasabihin nila, sige, mag-ayos-ayos na kayo. Ako na bahala kayo, ombudsman. Walang ganon. Wala. Arestado ng Philippine National Police ang 5 individual mula sa Department of Public Works and Highways na sangkot sa flood control scandal sa Bulacan. Ayon kay Provincial Director Colonel J. Babayan, inilala ang tatlong suspect na sa mga pangalang June, JP at Bryce, pare-parehong dating opisyal ng DPWH kasalukuyan ng nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. At ayaw pang pangalanan, nakakulong naman pala na.
Samantala, voluntaryong sumuko ang dalawang suspect na isang DPWH engineer at isang empleyado ng DPWH na nakapiit naman sa custodial facility sa Malolo City Police Station. Nahaharap ang mga suspect sa kasong malversation of public funds at property through falsification of public documents. Ibinagtataka ni Ombudsman Boying Rimulya kung bakit kailangan pamuling magsagawa ng Senate Doriban hearing sa flood control scandal. Sa programang executive session sa DCRH, sinabi ni Rimulya, ginagawa na nila ang investigasyon alinsunod sa saligang batas. Kinumpirma ni Rimulya na natanggap niya ang imbitasyon para sa pagdinig na nakatakda na ngayong Lunes, pero ang tanong nga nila, bakit kailangan pang dumalo gayong gumugulong na ang investigasyon? Just thinking out loud. Oo. Ba't nag-Blue Ribbon Committee ulit tungkol sa flood control? Ano ba yan? Siyempre, kanya-kanyang agenda yan. Diba? Kaya nga eh. Maliwanag na maliwanag yun. Maliwanag yung agenda. Ginagawa na namin yan eh. Trabaho na namin. Basta actually nakatanggap kami ng imbitasyon. Oo. Sabi ko, anong gagawin namin doon? Kami na nga yung nailagay sa saligang batas na dapat umayos ng ganitong mga problema. Ano yung gusto nilang kunin pa sa amin? At ito lang, sigurado naman sasabihin sa inyo, Ombudsman. Ako nagtataka talaga ako. Ay, Dasha, sige. Baka sakali kung may maitanong doon na kailangan liwanagin, maitanong. Basta do not bend the law. Nakatakdang itakda o ituloy ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa Manamalyang Flood Control Project. Ang mangunguna naman ngayon ay si Senator Erwin Tulfo na nabanggit ng mga 18 Maleta Boys noong nakaraang hearing. Ayon kay Tulfo, imbitado sa pagdinig ang 18 ex-Marines at ilang high-profile resource persons tulad din nating House Speaker Martin Romualdez. Binigyan din ng senador na ang mga inimbitahan ay inaasahang dadalo at ang babala niya ay maaaring maharap sa contempt charges ang mga tatanggi. Ginawa ni Tulfo ang pahayag sa gitna ng patuloy na umiinit na tensyon sa liderato ng Blue Ribbon Committee. So abangan natin mamaya kung may darating o kung matutuloy ang naturang hearing. Umaga, Pilipinas! Menos dos, bago po mag-aces ang umaga, Kuya Angel po, siya ang Alapalmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Art of War ni Sun Tzu. Ang sabi niya nga pretend inferiority and encourage his arrogance. Bahala na kayo kung kanina natin pinatutungkol yan. 2x2, susunod na sa ilang saglit. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!